O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito po sa ating bagong YouTube channel at mayroon din po tayong FB page nito, ang Veritas YouTube channel at FB page. Dito po, pumipili po tayo ng pinakamagandang topic na magandang matalakay natin para malaman ng ating mga kabunyog at mga kababayan ang buong katotohanan. Dahil naniniwala tayo, tanging ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. So ang naisip nating topic ngayon, itong sinabi ni Congressman Rooney Puno sa interview sa kanya ng media, sabi niya, kung kinakailangan, pwedeng persahang pauwiin si Saldico. Kung kinakailangan. Yan po mismo ang sinabi ni Congressman Rooney Puno. Tama naman. Tama naman kasi masyado nang nasira ang Kamara. Actually, nasira ang Kamara mas hindi pa nga dahil lang kay Romualdez bilang speaker. Ang talagang simbolo ng garapal na ginawa ng Kamara sa budget, sa insertions, dito sa mga anomalya sa flood control, si Saldico. Si Saldico. Saan ka naman nakakita? Ikaw ay congressman, contractor pa. At yung mga flood control projects, yung mga flood control sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, hindi lang sa Bicol. Si Saldico ay Ako Bicol Party List. Pero ang mga proyekto ng mga construction companies ni Saldico ay hindi lang sa Bicol. Yung maanumalyang flood control projects, substandard, na flood control project sa Mindoro, kanya rin yun. Yun din pa lang sa Antique, kanya rin yun. Bagamat sinasabi niya na nag-divest na siya ng investment niya doon sa SunWest, pero siya ang founder niyan. Saka sino naman maniniwalang wala na siya dyan na o hindi kanya yan. At hindi lang yun. Yung kanyang kapatid, si Christopher Ko, ay mayroon ding sariling construction company, yung Hightone. At yung kumpanya na yan ni Saldico na itinatag niya, yung SunWest, at saka yung Hightone ng kapatid niyang si Christopher Ko, kasama doon sa top 15 na mga corporations na nakakuha ng halos 100 billion ng pondo sa flood control sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Kaya at nung isang araw naman, sinabi rin ni DA, Department of Agriculture Secretary, Chu Laurel, sabi niya, pre-nature daw siya ng isang congressman na bigyan ng slot na mga 5,000 yatang containers yun para sa importation ng isda dahil sa para sa kanyang mga mga fishing companies. Grabe. At ang pangalan di umano ng nasabing congressman ay si Saldico. Kaya talagang matindi na. Ngayon, iniimbestigahan na umano ayon sa Billionaire News Channel na yung mga private jets na binili ni Saldico at saka mga choppers ay iniimbestigahan na. Kaya matindi talaga ang issue dito kay Saldico. Ay ngayon, ang problema dito kasi, ayan din, diyan nagkasira-sira si Speaker Martin Romualdez. Masyado niya itong inispoiled, masyado niya itong pinabuelo, masyado niyang pinabuelo, ay garapalan na ang mga ginawa na insertions, budget, at yung mga proyekto, sila rin ang nangontrata. Kaya sirang-sira talaga ang Kamara dahil dito kay Saldico. Kahit si Martin Romualdez ay sirang-sira dahil dito kay Saldico. Pagkatapos nang mainit na ang usapan sa mga anomalya sa flood control projects, ayun, pumunta pa ng Amerika. Pinayagan naman ni Speaker Martin Romualdez. Hindi alam kung kailan babalik. Yun, ang tindi naman no. Sabi ng kapartner niyang congressman ng Ako Bicol Party List, si Garbin, hindi daw alam kasi may sakit daw sa puso, nagpapacheck up doon. Ay bumalik na naman, ginamit na naman yung katulad din kay Gloria dahil sa mga nang pinapanagot na sa kanyang mga ginawa ay mayroon ng neck brace. Ganon din si Erap, naka-wheelchair na. Kaya ngayon, yan din naman nangyari kay Saldico. Hanggang sa ang naging na ngayon, umabot na sa punto na si Speaker Martin Romualdez hindi niya na kayang panatilihin ang pagiging speaker. Sirang-sira talaga siya. At ang pinakamatindi dito na nagdala ng pagsira niya
at ng Kamara ay si Saldico. O ngayon, sabi ni Mayor Benji Magalong, ang adviser ng binuong Independent Commission for Infrastructure, hindi palalampasin itong matataas na mga officials na ito. Kahit nag-resign na si Speaker Martin Romualdez, kahit yan si Saldico, ay talagang kailangan imbestigahan yan para maging makatotohanan ang ang imbestigasyon at pagpapanagot dito sa mga anomalya sa flood control projects na ito. O ngayon, sabi ni Congressman Ronnie Puno nang in-interview siya sa media kanina, kung kinakailangan, if necessary, persahan, they may work for the they may forcibly work for the itong papabalik dito kay Saldico. Ganun yung mga term na ginamit ni Congressman Ronnie Puno. Tama lang naman 'yun. Kasi hindi maibabalik ang respeto ng tao sa Kamara o yung pangalan ng Kamara na sinasira kung hindi mapapanagot itong si Saldico, kung hindi maimbestigahan, kung hindi siya mapapanagot. Ang problema, parang walang kasiguraduhan kung kailan siya uuwi. Walang kasiguraduhan. Sabi ni Congressman Garbin, yung kapartner niya sa Ako Bicol Party List, may daw sakit sa puso. Wala raw katiyakan kung kailan uuwi. Ay, pag mga ganyan, dapat na tama si Congressman Ronnie Puno, pauwiin kung kailangang persahin, gawin. Kasi hindi makaka-recover ang imahe ng Kamara hanggat hindi yan napapauwi. Hanggat hindi naiimbestigahan. At hanggat kung kailangan ay mapanagot, makasuhan, makulong. Yan. Ito yung simbolo. Yung sinabi ni PBBM na no one will be spared, walang papalibrehin. Okay, nakita na yan na hindi niya pinalibre ang pinsan niya. Nag-decide sila na mag-resign na si Martin Romualdez para ipakita na talagang totoo yung sinabi niya na no one will be spared. At yun din yung dahilan na sinabi ni Martin Romualdez, sabi niya, kaya siya magre-resign para pagbigyan yung independent commission na mag-iimbestiga na hindi isipin na pinapakialaman niya ang investigasyon dahil speaker siya. Ngayon, hindi na siya speaker, haharapin niya na daw ang investigasyon. Pero hindi lang si Martin Romualdez, mas hindi pa nga si Martin Romualdez ang talagang hinihiling ng taong bayan na maimbestigahan, mapanagot, makulong kung talagang kailangang ikulong itong si Saldico. Ngayon, kung papaniwalaan yung sinasabi ni Congressman Garbin na may sakit ito sa puso at walang kasiguraduhan na makauwi sa Pilipinas, hindi makukumbinsi ang galit na taong bayan sa mga ganyang kadahilanan. Kaya tama yung sinabi ni Congressman Ronnie Puno. Kung kailangang persahin para mapauwi sa Pilipinas. Kasi sirang-sira na ang Kamara. Ayan na. Na persa nang mag-resign si Martin Romualdez. Pero kung hindi mapapa-uwi si Saldico, wala yan. Hindi maibabalik ang tiwala ng tao. Yan mga kapatid. Kaya tama yung sinabi ni Congressman Ronnie Puno.